Okay, magandang gabi ho sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, buong Pilipinas at pati ang mga kababayan ko diyan sa abroad, sa iba't ibang panig ng daigdig, mapa Europa, mapa Asia, mapa Amerika, mapa Australia at sa Middle East, lalo na sa Middle East, marami po diyan. Magandang araw po sa ating lahat. Pagpapala po nawa sa Diyos ang patuloy na dumaloy sa inyo, maayos na kalusugan at maayos na takbo ng pamumuhay. At higit sa lahat mga kapatid, napakahalaga sa buhay na magkaroon ka ng katahimikan ng pag-iisip. So yan po yung pinaka-the best na regalo. Kung meron ako manghihingin sa Panginoon na buhay, siguro yung isang bagay lang, yung magkaroon ka ng peace of mind. Napakahalaga po ng merong peace of mind. Kasi sa peace of mind, pag meron kang peace of mind, package na lahat dun eh. Di ba? O, paano ba magkaroon ng peace of mind? Siyempre, di ba, nagkakaroon tayo ng peace of mind kapag financially okay tayo. Di ba? Package yun. Malusog tayo. Peace of mind yun. At higit sa lahat, yung walang condemnation, peace of mind yun. So napakahalaga po ng peace of mind. Kaya kung meron man kayong siguro marerecommend na buhay na ipanalangin sa Panginoon, iingin nyo sa Panginoon na Lord, kailangan ko po ng peace of mind. Napakahalaga ho nun. Tsaka yung mga taong may peace of mind, bumabata, hindi pasyonda na. Okay? Kasi nga, sabi nga nila, ito sabi-sabi lang nila to ang mga anak ng Diyos daw ay mga cute. Oh. Tanggapin na natin, sige, cute daw. Dahil kasi nga, lahat tayo ay pinagpalat, pinaburan. Lagi po natin babanggitin po yan na I am charito, I am blessed and highly favored. Pinagpalat, pinaburan dahil kay Kristo ako'y naligtas, ako'y pinagpala, ako'y magaling, ako'y malusog, malakas, walang sakit, at hindi aabutan ng kamatayan. Amen? So nananampalataya tayo pare-pareho dito sa panahon natin mag-rapture. Nananampalataya tayo nun. Kaya huwag po kayo mawawalan ng pag-asa mga kapatid. Alam niyo po yung kawalan po ng pag-asa, yan po yung magdudulot sa inyo ng tinatawag dito, negatibong pamumuhay. Tandaan niyo po lahat ng meron tayo ay sinagot na ng Diyos noon pa nung si Kristo ay napako sa krus. Binayaran niya lahat ng ating kasalanan, pinatawad tayo. Nung pinatawad tayo, doon tayo naligtas, doon tayo naging matuwid. At dahil doon tayo yung naligtas at matuwid, siyempre, pinagpalat pinaburan ang mga anak ng Diyos. Yun po ay panampalatayanan po natin. Huwag tayo magdududa doon. Ang pinakakalaban ng Kristiyano ay pagdududa. Kapag nagduda ka, yari ka. Yun nga yung mangyayari sa iyo. So kagaya ng patuloy kong binabanggit sa inyo, bantayan nyo po yung pananampalataya nyo. Diba sabi nga ni Kristo doon sa mga pinapagaling niya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So ibig sabihin si Kristo, di siya dumedepende doon sa kagustuhan niya, kundi kagustuhan mo. Kung gusto mong gubaling, gagaling ka. Kung gusto mong maghihirap ka talaga. Kaya alam nyo kahit kailan ang Lord, ang Diyos sa simula pa lang, hindi siya nakikialam sa mga kagustuhan natin. Hindi siya power trip, hindi siya ganun. Kung ano yung pananampalataya natin, yun ang mangyayari sa atin. Kaya maganda na yung pananampalatayanan natin na tayo pinagpala, pinaburan, malusog, malakas, walang sakit, mahaba ang buhay. Maganda na yun. Para nang sa ganun ay charito talaga ang buhay. Okay, so start lang tayo ng konting parang devotion. Then after this, ay magkakaroon tayo ng question and answer ulit, no? Hindi ko naman patatagalin itong teaching na to, no? Sandali lang to. Pag-aaralan ngayon ay nakasulat sa Colossians chapter 1, verse 15. Sabi rito na sa verse 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang panganay na anak na pangunahin sa lahat ng mga lilikha.
Again, itong Colossus, sinong sumulat nito? Apostol Pablo. Sinong kausap? Mga taga Colossus. Ano ba ang bansang Colossus? Mga hentil. So, karamihan dito ang audience ni Apostol Pablo ay mga hentil. So, expect nyo na ito ay more on Christian living at tayo ang kausap dito. Kaya ngayon may tinuturo si Pablo dito, sabi rito, no, si Kristo daw ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kagaya na pag-uusapan natin sa Trinity, no, sa tatlong persona ng Diyos, si Kristo lang talaga yung nagsakatawan tao eh. Lahat sila ay espiritu. Ang Diyos Ama, espiritu siya. Ang Espiritu Santo, espiritu siya. Si Kristo lang talaga yung yung nagsakatawan tao kasi nga nais niya tayong abutin eh. Oh, sila yung Diyos na nais tayong abutin kaya si Kristo nagsakatawan tao. O kasi aabutin tayo, meron siyang ginawa noon. Oh. Kaya sinabi ni Pablo dito na si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Pag sinabing hindi nakikita, espiritu. Si Kristo nagsakatawan tao. Kaya ang estado ni Kristo ngayon sa langit, si Kristo lang yung visible talaga na nakikita ng tao. Kung pupunta kayo ng literal sa langit ngayon, wala kayong makikita ron. Kasi nga espiritu yung mga yun eh. O, si Kristo lang makikita mo sa langit. Kasi nga, si Kristo lang yung nakikita ng ating mata. Pero kung meron tayong spiritual eye, naku po, makikita nyo ang kalangitan. Grabe, libo-libo, laksa-laksang mga anghel at saka yung Diyos mismo. Makikita mo ro kasi nga sila yung hindi nakikita na sa spiritual realm. So ito yung eksakto tinuturo talaga ng Biblia eh. Kasi nga, kaya sinabi ito na si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng nilikha. Okay, pag sinabing panganay na anak, siya yung first fruit ng lahat. Siya yung pag sinabing panganay na anak ng mga lahat ng nilikha, ibig sabihin, siya yung pinaka-supreme God ng mga visible things, yung mga nakikita. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, dito sa universe, merong hindi nakikita, merong nakikita. Si Kristo, nakikita siya ng mata. Nataon nga lang nasa langit siya. Darating ang oras, kapag tayo ay ni-rapture at dinala sa langit, meron na tayong glorified body, physical tayo makikita na. So, ibig sabihin, meron ng visible things na sa heaven. Although meron mga spiritual things. So, kaya nga siya yung pinakapanganay eh. Siya yung first fruit. Okay, verse 16, sapagkat sa magitan niya nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi. O ayan yung sinabi ko sa inyo kanina, no? Sa magitan daw niya, nilikha ang lahat ng nasa langit. Grabe si Christ. Oh, sabi nila tao. Tao ba yan? Manlilikha si Christ, creator. Oh, oh. Tao ba yan? Ito mga, alam niyo na kung sino kayo, church, anong reliyong kayo, na tao si Kristo. Yan ba ang tao? Tao ba yan? Ha? Sabi dito, no, sa magitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit. Oh, ano yun? At nasa lupa. Nakikita man o hindi, siya yung gumawa. Si Jesus ay creator. Oh. Pati ang mga spiritual na kapangyarihan, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, yung mga hindi nakikita, may authority sa langit. Paghahari, pamamahala at pamumuno, mapa-spiritual man o hindi, nakikita man o hindi, yan ang sinasabi ng verse na to. Oh, powerful tong Colossians 1:16, no? Ang lahat ng lilikha ng Diyos sa magitan niya at para sa Kanya. Wow! Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya. So, ibig sabihin, kasama siya sa lumikha. O, di ba Genesis? Sabi, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. May kasama ang Diyos. Kaya, totoo yung sinabi rito, no, sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So, ibig sabihin, isa sa purpose ng Diyos kung bakit nilikha ng Diyos ang tao at buong sansinukob, para kay Kristo pala yun.
Sa kanya pala yung purpose. Tapos sasabihin mo si Kristo tao. Oh, anyari. Sabihin nila si Kristo daw tao. Tapos sasabihin daw nila, kay Kristo tayo maniwala. Kasi nga, si Kristo, siya yung nagsasabi. Yung mga apostol lang nagsabi. Oh. Ibig sabihin, hindi mo i-honor ang sinabi ng mga apostol. Nasa Biblia na nga. Oh. Kasi kung hindi mo i-honor yung sinabi ng mga apostol, ba't pa nasama sa Biblia ang mga sulat na yan? Ba't niloob pa ng Diyos na masala itong Colossus na to? Di buray mo yung mga ano. Ibig sabihin, itapon mo ng Bible mo. Kasi yung Bible mo, contradict. Sinungaling. Oh. Si Kristo, hindi raw niya, never daw siya nagsalita na daw siya ay Diyos. Mga alagad lang daw, mga kagaya ni Pablo, kagaya nito, mga apostol lang daw. Kasi ang prinsipyo dito, nasa Bible eh. O ano, di mo paniniwalaan ng Biblia mo. Sinabi na nga rito ng Biblia, no, na si Kristo talaga ay creator. Isa pa, siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, lahat ng tumatakbo sa buong universe, kaya pala nag-i-exist yan. Kaya pala yan ay, halimbawa, itong planeta natin umiikot. Saan? Sa araw. Sa solar system, umiikot yan. Lahat ng planeta umiikot. Ito ay ayon sa mga scientists, ha? Nire-respeto ko yung mga naniniwala sa flat earth theory. Nire-respeto ko kayo. Pero, sige, patulan na natin sinasabi ng scientists. Buong universe. Tapos itong sun na to, itong araw na to, umiikot sa buong galaxy. At maraming mga consists of solar system yan. At ang galaxy na to, marami ding galaxy. Ibig sabihin lahat ng iyan, kaya yan umaandar, kaya yan umiikot, dahil daw saan? Nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Si Kristo pala ang may hawak niyan. Grabe. It's about time na i-glorify si Jesus, mga kapatid. Diyos yan eh. Sasabihin mong tao. Diyos ko, Lord. Bukod sa sansinukob, ano pa siya? Sabi rito sa verse 18, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay na anak. Eto sa mga nagtatanong, kaya lang naman sinabi ng Diyos na may anak, may ama, hindi nangangahulugan nun na may higit sa kanila. Kaya lang naman binigay lang ng Diyos na ito ako ang ama, ito ang aking anak, ito ang aking Espiritu Santo. Kaya lang naman sinasabi lang nila yun para maunawaan natin mga tao. Kasi ang nais ng Diyos ay pamilya. Kaya nga pag nanampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo, ikaw ay anak ng Diyos. Doon nila ilalarawan na ang sino mang manampalataya sa aking anak ay magiging anak ng Diyos. Pero literally, hindi naman talaga tayo anak ng Diyos, pero binigyan lang tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung tutuusin, ang Diyos, hindi naman nanganganak yan eh. Espiritu yan, paano manganganak? Pero bakit ang tawag nila ama o anak? Para lang maintindihan nating mga tao. Common sense, mga kapatid. Yung tinuturo ni Seriano daw, yung si Jesus daw, galing daw sa sinapupunan daw ng ng ama. Saka naman nakakita ng ama, may sinapupunan. Yun ay figure of speech, ba't mo gagawing literal? Ano yun? Yung ama may matres? Ano yun? Merong verse sa Bible na ganun eh. Sa mga nakakaalam, pakichat nyo nga kung anong verse yun. Wala namang, yun ay figure of speech. Itong si Soriano, tinuro sa atin, galing daw siya sa sinapupunan ng ama, kaya si Christ may pinagmulan. Ano yun? Yung ama lang daw. Wala, sablay yung, maganda sana yung sinabi niya na na Trinity, pero sablay sila kay Kristo eh. Mga kapatid, it's about time na para ituro
sa buong mundo, sa buong Pilipinas, na si Kristo ay eternal na Diyos. Diyos siya. Oh. Ito, dinidescribe siya ng Colossians, so kung sino talaga siya. Siya yung may hawak ng universe, siya yung humahawak ng lahat ng planetang ito. Lahat ng eksaktong ikot ng araw, eksaktong ikot ng buwan, siya lahat may hawak niyan. Yung sabi rito hindi naman ako may sabi niyan ito, ang lahat ng nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Hindi naman ako may sabi niyan binabasa ko lang yung Biblia. Hindi ko turo to. Hindi to turo ng mga Baptist. Yung mga tinuturo ko, hindi ako Baptist, wala akong reliyon. Sa mga nagtatanong sa akin kung may reliyon ako, wala akong reliyon. Hindi naman bumabase ako sa reliyon eh. Bible believer lang po tayo. Wala po tayong religion. Na mga umaattend dito, wala po akong reliyon. Hindi ho to reliyon. Kaya mga tinuturo natin dito, puro Biblia lang. Simpleng believer lang tayo ng Bible eh. Yun lang naman tayo eh. Oh. Wala tayong rules. Diba? Walang ganun. Kasi hindi naman yung tinuturo ng Bible. Remember, hindi religion na magliligtas sa'yo. Hindi samahan. Kahit ano pa itawag mo sa pangalan ng grupo nyo, kahit ba Bride of Christ TV yan o ano, it doesn't matter. Ang mahalaga rito, nananampalataya tayo kay Kristo. Wala akong religion dito sa atin. Kaya yung mga tinuturo ko dito, pinapakita ko naman, di ba? Puro Bible to. Ayun, pinapakita ko nga sa inyo, screen, ang lalaki ng letra di ba? So wala akong ano dito, hindi po ako Baptist, hindi po ako hyper-dispensation, hindi po ako Pentecostal, wala po akong grupo. Kaya lahat ng mga tinuturo natin dito ay puro Biblia lang. Balik tayo, sabi dito, siya ang ulo ng iglesia ng kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak. Sinabi lang tong panganay na anak para lang maintindihan natin mga tao, pero this is only a figure of speech. Para maintindihan lang natin. Para nang sa ganon, maintindihan natin na tayo'y anak ng Diyos. Ganon lang naman yun eh. Kaya ang Diyos ay pinangalanan niya sarili niya na Ama, Anak at Espiritu Santo para nang sa ganon, maintindihan natin na tayo ay pamilya. Tayo ay anak ng Diyos. Aliwanag sa John 1:12, di ba? Ang manampalataya kay Kristo ay anak ng Diyos. Galatians 3:26, ang sino man manampalataya sa Kanya ay anak ng Diyos. Pero kung tutuusin, hindi naman talaga tayo anak ng Diyos. That is only a figure of speech. Dapat maintindihan natin yung yung kalakaran dito sa Biblia eh. Hindi yung gagawin mo literal na. May sinapupunan daw yung tatay. Diyos ko Lord. So, ano yun? Figure, hindi mo pwedeng gawin literal yun. Sabi dito, ang unang binuhay mula sa mga patay, siya yung first resurrection. Pag-usapan natin to sa June 12, yung aking ginagawa ngayong Katapusan ng Mundo, Part 13B. Tinalakay ko tong yung first resurrection na second resurrection. Doon natin pag-usapan po yan. Okay, upang siya'y maging pangunahin sa lahat. 19, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manitili sa anak. Sobrang glory pala ni Jesus, grabe. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging langit o sa lupa, ay nakipagkasundo sa Kanya. Pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-alay ng anak ng kanyang dugo sa krus, kamatayan ng kanyang anak sa krus. So napakalaki pa lang ng role na ginawa ni Christ na lahat ng nilikha ay napagkasundo niya sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Kasi hindi tayo magbe-benefit ng buhay na walang hanggan kung walang kamatayan ni Kristo. Kaya napakahalaga ho rito yung pagkamatayan ni Christ eh. Kaya nga kung ako sa inyo, nagpapasalamat kayo sa Diyos, pasalamatan niyo yung ginawa ni Kristo, araw-araw niyo pasalamatan yun. Yun ang dahilan kung bakit nire-recommend, di ba, sinasabi nga ni Bishop Emmy Domingo, na recommended niya na araw-araw tayo mag-Santa Cena. Hindi lang kada first week of the month.
Kasi pinananampalatayanan mo, pinapasalamatan mo yung tinapos na gawa ni Kristo, napakahalaga ho nun. Kasi yun lang ang dahilan kung ba't tayo nabubuhay. Kung walang kamatayan ni Kristo, hindi tayo mabubuhay. Hindi natin kayang mabuhay nang wala nung kamatayan ni Kristo. Grabe yung role na ginawa niya. Verse 21, sabi dito, no, dati kayo malayo sa Diyos, naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pagiging pag-iisip ng masama. O. Kaya lang naman tayo nagagawa ng pag-iisip ng masama dahil tayo makasalanan. O yun ang ibig sabihin dito, tayo makasalanan mga kapatid. Ngunit, pero merong ngunit Ngunit sa magitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo'y ginawang kaibigan ng Diyos. Grabe. Inaamin ng Biblia na without Christ, hindi tayo mapapalapit sa Diyos. Kaya nga, paulit-ulit kong tinuturo sa inyo na walang magagawa yung mabubuting gawa nyo. Kaya mga kapatid, kung magpupuri man kayo sa Diyos, lagi niyong purihin yung ginawa ni Kristo. Lagi yun. Kasi napakadakila ng ginawa niyang yun Dahil sa kanya, nagkasundo ang Diyos at tao na kung tutuusin ng tao, parang si Lucifer, nung nagkasala, wala na, tinakwil na. Ang pagkakaiba lang natin sa mga demonyo, tayo kasi may katawang lupa. Kaya kailangan nating mamatay para ma-restore tayo. Pero sila, yung mga angel na nagrebelde, walang kapatawaran kasi wala naman silang katawan lupa O paano sila tutubusin? Kaya nga ang ginawa ng Diyos sa atin nung nagkasala si Eva at Adan, pinaalis sila sa Garden of Eden kasi baka makain natin yung tree of life, puno ng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Inalis doon kasi nga pag nakain natin yon, hindi na redeemable ang tao. Kaya mabuti na lang pinalayas ng Diyos si Eva at Adan doon Kaya sila pinalayas doon, hindi dahil galit ang Diyos, kundi nais ng Diyos na ang tao ay maging redeemable. Buti na lang, hindi natin nakain yun. Ang nakain lang natin yung pagkakaalam ng mabuti at masama. Okay, nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. So ibig sabihin, sa magitan ng kamatayan ni Kristo, tayo'y naging banal lang. Oh. Kaya wala ka talaga yung pagmamalaki. Sabihin mo na yung yung pagiging prayerful mo, yung palabasan mo ng Bible, yung prayer and fasting mo, yung pagmi-ministry. Hindi pwedeng pagmalaki sa Diyos yan. Wala yan. Para maligtas ka, naku po, hindi yan. Ang dahilan kung ba't tayo naging banal sa Diyos dahil kay Kristo o dahil dito, ang linaw dito, pagkamatay ni Kristo. Kayo'y ginawang kaibigan ng Diyos. Kayo'y naging banal. Walang kapintasan, walang dungis. Sino nataas? Si Kristo. Kaya tanggapin natin ang realidad sa buhay mga kapatid na dahil kay Kristo lang tayo nabubuhay. Verse 23, subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. Payo ni Pablo na to Kailangan tayong manatiling tapat sa pananampalataya at huwag pabayaan mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita sa inyong narinig. Subukan yung magduda. Di magkakawindang-windang ang buhay nyo. Remember, nabubuhay lang tayo sa pananampalataya. Wala na nga tayong gagawin manampalataya lang tayo. Maniwala lang tayo na tayo pinagpala, tayo pinaburan, tayo magaling sa lahat ng mga sakit karamdaman. Panampalataya naman lang na ikay ligtas ka Sapat na yun. Di ba? Kaya nga ang sabi ni Pablo, we should live by faith and not by sight. Okay. Niloob ng Diyos na kung si Pablo maging tagapangaral ng magandang balita na ito, na pinapahayag sa lahat ng tao sa buong daigdig. Inaamin ni Pablo na talaga siya ang nangangaral sa mga hentil o sa buong daigdig. Siya yung apostol ng mga hentil na kagaya natin. Nataon nga lang na si Pablo yung ginamit. Okay, so sa madaling salita mga kapatid, kung kayo ay gusto nyo mapapurihan si Kristo sa buhay nyo, basahin nyo lang to, Colossians 1:15. Basahin nyo lang to.
I-meditate nyo to lagi hanggang 23, oh. Para mag-glorify si Kristo sa buhay natin. Ito, gandang basahin to eh. Ito masarap basahin ng mga taga-iglesia ni Kristo. Dapat basahin to ng mga taga-iglesia, oh. Yung mga nasa reliyon na INC, basahin nyo to, Colossians 1:15, para magising kayo kung sino si Kristo. Sabihin nyo, tao, Diyos ko, Lord. Ang nakakita ng tao na creator, ano yun? Naku. Mag-aral kayo mabuti, mga iglesia, hindi, pag-aralan nyo to. Payo ko lang sa inyo, basahin nyo to, Colossians 1:15. Oh. Gamot to sa iglesia ni Kristo, tong Colossus na to eh. So I hope may natutunan po kayo. Ayan lang po yung ating maiksing devotion at focus muna tayo sa mga tanong. Sino yung gusto magtanong, type lang po ng Charito. Kahit mali ang spelling, okay lang. Okay, so may nakita na ako, no? Ang una magtatanong, si Lot Alfonso ba to? Lot Alfonso, pwede na po kayo magtanong. Po. Ay, good Good evening po, evening. Hello po. Opo. Pastor, bali yung topic niyo po today, yung Colossians, pinapag-pray niyo din po ito, tapos ginaguide po kayo ni Lord na ito po yung topic na di-discuss niyo po. Tama po Ay, ba? lagi po. Lagi po yun, opo. Opo. Nagkataon po kasi na umattend din po tayo dun sa isa pa pong church. Ayan din po yung diniscuss. So parang sabi ko, meron yatang purpose para mas clear ata na ipaliwanag. Po, yun po yung diniscuss nga po yung supremacy ni Jesus Christ. Kaya po, na-confirm naman din po sa inyo na talaga pong siya ay God, Creator. Amen. Ayun lang po, Pastor. Share ko lang po sa iyo kasi nagkaroon lang po ng parehong paliwanag at saka po pareho po yung na-discuss talaga po na topic. Ayun po. Yun lang, Pastor. Wala po kayo tatanong? Sa ngayon po, wala po muna. Sige. Pero salamat. Ang laking nakaka-inspired po yung sinabi niyo po na pinakita po kasi, Pastor, yung galaxy, pinakita po yung Milky Way. Nakabalanse po kasi pala yun, yung mga planeta, yung mga stars. Tapos, ayun po, nakabalance po siya kasi kung meron po isang hindi balanse doon, maaari pong magkaroon ng hindi ng masamang mangyayari, malalaglag yung mga kometa, ganun po. Pero balancing nga po siya, may nag-take full control po nung galaxy. Tapos po, ipinakita rin po kanina dun sa church yung pinakamaliit na atom po ba yun? Yung pinakamaliit na bagay na create niya din po. Yung malaki papunta sa pinakamaliit hanggang sa loob-looban po ng katawan ng tao. Ayun. So nakaka-amaze po talaga. Oo, talaga. Kaya kung ang science ay pag-aaralan nyo, nagpapatunay talaga na totoong may Diyos eh. Ang problema nga lang kasi sa ibang scientists, hinahaluan nila ng parang, pagka-ateista. Pero the point is, ma-amaze ka sa mga pangyayari. Tingnan nyo ito, halimbawa, itong buwan, kung walang buwan, walang high tide. O ibig sabihin, ano mangyayari sa atin? Katakot-takot na lindol ang mangyayari sa atin at saka hindi magandang panahon. Kaya ang Diyos naglagay ng buwan para yung balanse yung tatag ng ikot ng mundo sa araw ay matatag. So ibig sabihin noon, mga kapatid, yung pa lang kontrolado na ni Kristo, yung si Kristo pala may hawak noon. Ayon dito sa verse na to. Kaya nakaka-amaze talaga ang Bible. Kaya kung meron man kayong gustong basahin tungkol kay Kristo, tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo, eto to, Colossians 1:15-23, meditate nyo lang to. Pero salamat po sa inyong confirmation, ma'am. Iko na lang po sa ibang magtatanong po muna, Pastor. Thank you po. Salamat. Salamat po. Salamat po. Okay, 8:34 p.m. Sige. Lalaki naman, si Emel Fernandez. Emel, pwede na po kayo magtanong. Rito, Pastor. Good evening. Good evening po.
Hello. Good evening po, Pastor. Ay, salamat at natawag din yung pangalan ko, Pastor. Ang tanong ko lang po, Pastor, yung, 'di ba yung dalawang magnanakaw nung dun sa nung napako si Kristo, yung isa nagsisi, 'di ba, Pastor? Yung isa, ano yun, masama, hinamon si Kristo. Yung nagsisi, Pastor, saan napunta yun nung namatay? Kasi 'di ba wala pang nakapunta sa langit, Pastor? Kasi po, Yun lang. una, hindi naman ho siya nagsisi, nanampalataya siya. Opo. Wala akong doon. Ibig sabihin, nakakaligtas talaga yung pananampalataya kumpara sa taong nagsisisi. Kasi ang Diyos, alam naman niya noon pa lang na tayo makasalanan. Kaya naiintindihan niya na kahit na hindi ka nakapagsisi pero nanampalataya ka sa Kanya, ligtas ka pa rin. Kasi napakahalaga ng pananampalataya eh. Kasi isang ka kasi tinan mo ano yung pagkakaiba ng nagsisisi sa nananampalataya? Meron naman kasing tao na nagsisi lang pero nanampalataya ba? Hindi. Maraming mga Kristiyanong ganyan, nagsisi lang pero hindi nanampalataya. Wala rin. Hindi rin ligtas. Ang ligtas ho talaga ay nanampalataya. So secondary lang yung nagsisi. Yun. Tapos pangalawa po, sabi niyo po na wala pang langit noon. Ganda po yan. Wala pang nakapunta. Wala pang nakapunta. Sorry. So kasi nung panahon na yon, ang tatalakayin ko to kasi sa sa part ano ba to? Part 14. Na ang merong mga dispensation ang bawat nangyayari dun sa kalangit, sa mga napupunta sa langit, sa napupunta sa impyerno. Teka, ipapakita ko sa inyo. Wait lang. Okay, so I hope tong sketch na to ay makatulong. Okay, ito po yung dispensation po, no? Okay. Sabi sa Bible, the law was given by Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. So, ibig sabihin, nagsimula ang law, Old Testament to. Ito ay sa pagitan ng Old Testament at New Testament, nandun yung kamatayan ni Kristo. So, ibig sabihin, ito as Old Testament, ito yung New Testament sa church. At sa na-prophecy na rin sa sa Bible na kung ano yung mangyayari sa future, itong mula rapture, tribulation age hanggang second coming and then millennium. So, nasa panahon tayo nito, itong lugar na to bago mag-rapture. Dulo na tayo ng church age. Ngayon, yung mga verses sa Bible, no, paliwanag ko lang to sa Katapusan ng Mundo part 15. Pero ayon po dito, no, bago mamatay si Kristo, ang mga tao pag namamatay, pumupunta talaga sa tinatawag na Hades. At sa ibabaw sa ilalim ng Hades na to, may dalawang section po yan. Ito po yung tinatawag na daigdig ng mga patay. Meron po dyan yung paraiso at meron po dyan yung daigdig ng mga patay. Dalawa po yun. So bago pa namatay si Kristo, ganun po yung nangyayari. Ang tao pag namamatay, pupunta sa ilalim ng lupa. So dalawang pupuntahan niya. Ayon kasi sa Lucas, nung nagturo si Jesus regarding doon sa life after death, at in example nga dito yung ang lalaking mayaman at si Lazaro. Yung mayaman ay napunta doon sa daigdig ng mga patay wherein mainit daw yun, at isa naman yung Abraham's bosom, yung paradise. Nung dispensation naman, nung pagkamatay ni Kristo sa krus, sinabi ni Pablo na yung mga namatay daw ay diretso na ng langit. Kaya sumula dito, kapag ang tao namamatay, kapag ligtas ka, diretso kang langit. At yung Hades ay empty na yon. Ang meron na lang doon yung mga unbeliever dito sa church age. Ngayon, pagdating ni Kristo, darating ang oras na syempre nag-rapture na yung mga nasa langit at nananatili pa rin yung Hades hanggang dito sa millennium. Ngayon, pagkatapos ng millennium, sa Judgment Day, yung Hades mismo, yung mga nasa Hades, mga unbeliever, bubuhay na muli yun para itapon sa impyerno. Ang impyerno po, tatlo po yan, ayon sa Bible.
Yung una, yung Hades, yung mga daigdig ng patay sa mga unbeliever. Pangalawa, yung Tartarus, kulungan to ng mga anghel o ng mga demonyo. At yung kahuli-hulihan, yung dagat-dagatang apoy na impyerno o yung hell na sinasabi nila na gihina. Wala pa ho yan, wala pa ho tao doon. Hindi pa nangyayari. Future ho to. Ngayon, balik tayo sa sinasabi mo. Bago mamatay si Kristo, di ba sabi ni Kristo doon sa magnanakaw, ngayon din isasama kita sa paraiso. Opo. So, ibig sabihin, nung namatay si Kristo, kasama niya yung namatay sa paraiso. At sinabi naman sa 1 Peter chapter 2 verse 4, ito yung sinasabi. Di ba sabi ni Kristo, ngayon din sasama kita sa paraiso. Doon nga sila pumunta. Sabi rito sa 19, ano? Okay, sabi rito, ano, sapagkat si Kristo ay walang kasalanan ay namatay nagdusa, nang minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos, siya ay namatay sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila yung mga espiritong ayaw sumunod ng sila'y matiyagang hinintay ng Diyos sa panahon ni Noe. So, ibig sabihin, yung mga namatay mula sa panahon ni Noe hanggang sa kapanahonan natin ngayon, panahon ng namatay si Kristo, pinangaralan niya yung mga nasa impyerno na yun. Nangaral siya. Sabi dito, nangaral siya eh. Kaya pag nangaral siya, ano resulta nun? Siyempre, may naligtas. At sinabi rin naman niya sa Lucas na merong Hades, merong paraiso o yung Abraham's bosom. Napunta siya sa Abraham's bosom nung panahon na yon. Kaya tama yung sinasabi mo na nung panahon na yun, nasa Old Testament dispensation pa kasi, na ang tao, pag namamatay, pupunta ng paraiso. Pero ngayon, kapag namatay ka na, nampalataya ka kay Kristo, diretso ka na ng langit. Kasi sinabi ni Christ yun eh. Hindi ka nahuhusgan, inilipat ka na dun sa kamatayan. Sabi, pag namatay ka, langit ka na. Wala nang judgment. Hindi naman tayo hahatulan ng Diyos pag namatay tayo, yung mga mga believer na kagaya natin. Wala nang hatulan, wala nang harap-harap sa langit, sa trono. Hindi na. Ang umaharap lang sa trono, yung mga mapapahamak. Pero tayo hindi na. Kapag namatay tayo ngayon, wag naman sana, no, Diyos ko Lord. Diretso ka na ng langit. Hindi ka na, wala nang mga yung haharap ka sa Diyos, walang ganun. Kasi sinabi ni Kristo yun eh. Ang manampalataya sa akin ay inilipat na mula buhay hanggang kamatayan, wala nang paghatol. Kaya yung kapatid siguro masasagot ko rin na oo, hindi pa sa langit, sa paraiso. Yung paraiso, parang langit na rin yun. Temporarily. Tsaka ang mga napupunta lang doon, yung kaluluwa at espiritu lang natin. Wala pa tayong katawan nun. Magkakaroon lang tayo ng glorified body sa panahon ng rapture. Okay, amen, Pastor. Naintindihan ko po. Ay, isa po, Pastor, yung gusto ko pong malaman kung isa lang ho ba yung Bible School ni Bishop Amy? Diyan lang po ba yan sa Malabon ba yun? Sa Valenzuela po yun. Sa Valenzuela. Pero wala ba dito sa ibang lugar? Katulad ng Baguio? Kasi nasa Baguio po ako eh. Pwede niyo pong puntahan yung page ni Bishop Amy. Doon po kayo, kasi po, wala rin kasi akong alam tungkol dyan eh. Kasi ako, nag-aaral lang ako doon. Pero regarding doon sa mga patakaran nila, sa mga places, mas the best na kausap dyan mismo, yung mag-chat po kayo kay sa ni Bishop Amy. Wait lang ito yung page na yun type niyo lang po Emmanuel Ministry. Emmanuel Ministry. Teka, pakita ko sa inyo. Okay, so ayan siya mga kapatid Yan pong page na yan. Emmanuel Ministry. Ito pong Facebook na to. Ito po. Punta po kayo dyan. Ang message lang po kayo dito. Ayan message. Ayan. Chat lang po kayo dyan at sasagutin po kayo dyan ni Bishop. Okay? Okay, Pastor. Salamat po ng marami ha. Baka mabuhay po kayo. Ay, salamat po. Kayo rin po. Stay blessed po. Okay, salamat. Okay. Okay, so 8:49 p.m.
Sige po, pwede na po magtanong si ano tong Lola N. Sige nga, Lola N, pwede na po kayo magtanong. Hello po. Good evening, Pastor, and good evening to everyone. Hi. Po. Hi. It's my first time, okay? It's my first time, but I always... Sorry, napapa-English na din kasi ako sa Canada. Okay lang po. Okay lang po. Paano ba? It's my first time to go for this kind of interview, but I always go for listening. Kasi po, I'm searching a lot. I've been with you. Matagal na akong nakikinig sa inyo since 2 years ago. 2 years ago, I think. Oy, salamat po. Salamat. Yes. And then I just changed my profile. Yung name ba? I have searched a lot of different sect. I've been a Catholic, but I'm not happy with that. I am married. I'm already a lola. So, yes. And I have one son na iwan pa dyan sa Pilipinas, but 2 of my kids are here with me. But buhay dito kasi sa Canada, mahirap din, malungkot, pero kailangan ko mag-search. Kailangan ko maghanap ng katotohanan. So, I've been with different kinds, like, I go on for a Jehovah's Witness, go for even the Dating Daan. I almost go for them, but I prayed a lot. I said, "Give me signs, Lord, that if this is for me, give it to me." Then I am almost go for a baptism that time, but I didn't go through because I asked for a sign and I just asked for. Medyo mahaba, Pastor. Okay lang, that's okay. Okay lang po. I go for like going to go for a baptism on the Wednesday. Then they told me that I am going to go for a Calgary baptism, but I am here in Vancouver. It's far from me. So, to make it short, ang hiningi ko kasing signs ay kung bibinyagan po ako, gusto ko dito sa malapit sa lugar ko at mga anak ko. I am widowed. So, hindi ko kinuha. Siguro yun ang signs. I didn't know that I have to go for like this baptism in water, but I don't need it because you had already told us, according to the Bible, you need baptism in the Spirit, right? Amen. So then I didn't work for that. So pumunta ako sa pastor and I asked na aalis na po ako. This is not the right sect for me, not the right religion for me. So I go back to Catholic again. Then I'm not happy. I said, I'm not happy with this. So nagkaroon ng Jehovah's Witness. I had a lot of friends in Jehovah's, Mormons, halos lahat. Merong Jehovah's, merong Sabadista. That's it. Then I didn't go through. Then I go to this Korean Baptist church here in Vancouver, Baptist Church. It's a Korean. Hindi ko maintindihan. I'm the only one Filipino attending, but they gave me an easy way to understand them. They gave me a device that get me like naintindihan ko sila. There's a translation. This is good. I think this is good. But
when I about to question the pastor, we have to get a translator. So it's not easy for both of us. So medyo nahihilo ako sa travel. Nagda-drive po ako from my place to that place. So I said, meron akong vertigo. Nagpaalam ulit ako sa kanila na I don't think this is not. I love the because it's more on the Bible, right? So I love the teachings, but my body cannot get it. So I went to this church again, Baptist Church, which is the Faith Baptist Church near in my house. Ako lang po ang nag-iimbita sa sarili ko. Walang ibang nag-iimbita sa akin kasi ayoko pong imbitahin ako na pinipilit ako. Gusto ko ako mismo. So pumunta ako doon. Okay naman po, mga Pilipino, marami kami, may Canadian, Chinese, everything. It's a multicultural group. So, nag-progress naman. But, as time passed by, medyo may napapansin lang ako, yung mga Pilipino, kasi alam nyo naman po yung mga Pilipino, kanya-kanya, okay lang sa akin yun. Pero, hindi yun ang parang hinahanap ko pa rin. So, I search on the Bible. I search on YouTube. Then I saw it. I saw you. And I said, the first time I saw this, episode 1, episode 6, I think, or 5. Then I go, this is good. I said, oh, a lot of explaining. Sabi ko, maganda po. So, I started 5, then go back to 1. Because you told us that if you didn't see it first, na makita yung nakaraan nito, go back to 1 and step by step. So I did it. I finished it all. Even when I'm working, when I'm working in office, because some of us are working from home, naka-headset lang ako, then I'm stamping, and I'm stamping. Naintindihan ko, sabi ko, kahit di ko makita, sabi ko, Lord, hindi ko makita siya, pero I'm satisfied with this one because it's not the physical that I have to look at. It's the learnings. It's the word of God. That's it. So I don't have my Bible that time. So my daughter says, Ma, it's better to have a Bible. She showed me her Bible, and I said, wow, your Bible is so good. Then even the mobile is good, but it's not. Mahina po kasi ako mag-memorize. Sa totoo lang. Maliit na po ang aking pag-iisip. Hindi na po ako gagaya ng kabataan ko noon. So, in the mobile, it's hard. When I'm about to see it, it's just like this. I highlight it, but I cannot memorize it. But in the Bible, I got a lot of flags. Wow. If you can see my Bible, it's really good. Because like OSAS, once saved, always saved. I put it OSAS. Then put the tab on it. Then if I am with my friend, I share it. Then they said, how can you do that? Even me, I don't know, but maybe the Holy Spirit is working on me this time. So I said, so that's it. Yung question ko po, ang haba po, nandito po ako sa Canada. I have a lot of people na encounter unbelievers. Yes, I'm a Christian now. I accepted it. And I have a lot of people that met that unbelievers. They are so nice people. They share me everything. They teach me how. Nice people, but they are Muslim,
There are marami pong Bombay, marami pong Sikh rito, marami rin pong mga Buddhists, which is the Japanese and the Chinese. Iba-iba po sa office namin, iba-iba. Every time I talk, at the end of the story, they point. Kasi hindi ko man po sinasama. Yung po ang masama sa loob ko, hindi ko masama yung word na God. Kasi po multicultural nga po kami, bawal po yun. So, may lalapit sa akin, sabihin sa akin, I'm sorry, I'm not a believer. You know me, you understand me? Yes, of course. But I didn't say anything about, it's just like a spirit. I said, then may nagsasabi na, we are not believers. So, masakit po sa akin yun kasi mga kapatid ko sila sa trabaho. Hindi po kaya ng espiritu ko na tanggaping makarinig ng unbelievers sila. So, hindi ko po alam kung anong gagawin ko, but I am sharing according to my heart na sana mabago sila. I am praying for them. One more thing, when I came here in Canada, my first employer is an unbeliever. I don't know why God put me there. They are a Kabalarian. Kabalarian po. I don't know if you know that. Kabalarian, they're worshiping natures. They're worshiping mountains, air, more on natures, plants. So, they respected me because they know that time when I am here, when my first time here, isa po akong Katoliko, kaya pinagsisimba po nila ako, okay lang sa kanila. But they are not eating meat. No meat, all veggie. So, I'm happy for that because my body would be healthy. Ang hirap po kasama ng mga unbelievers, sa totoo lang. Pero mahal ko po sila dahil nilagay ako ng Diyos sa kanila. Ang hirap lang po ng katayuan ko kasi hindi ko silang ma-share ng Bible verse or any words of God. So, yung mga anak ko rin ganun din eh. But they are Catholic. They just, if you are believer of Jesus, we are too. We have faith in God. We have faith in Jesus. Though we are still a Catholic, yeah. Now I understand that there's no religion in saving yourself. Only God will save you. Only the faith will save you. Salvation will save you. So now I am here asking about unbelievers. There's 3 questions I got, Pastor, about cremation, about loving each other. So the first one is unbelievers. Sorry, it was too long. That's okay. Napaka-inspiring po ng inyong mga sinabi kasi po relate din po ako dyan dahil ako po ay meron din pong mga relatives. Actually, meron din akong kuya na nasa ibang bansa rin. Talagang talamak talaga sa ibang bansa yung tinatawag na individualism. Talagang mamimiss mo talaga yung kultura dito sa Pilipinas na dito marami kang kaibigan dito. Yes. Relate ka, walang language barrier. Sa ibang bansa, language barrier ang problema diyan. Tsaka yung spirit of individualism. Tsaka bukod diyan karamihan diyan di mo alam, hindi pala naniniwala kay Kristo. Oo. Kasi nga, one time, nung nagko-call center ako dati, meron akong, so in-assist ko, kasi call center ako noon, nung nagsabi lang ako ng God bless you, nagalit sa akin yung caller. Nireklamo ko sa supervisor ko na dapat daw irespeto ko raw yung daw nila, ba't daw ako nag-God bless you. Tawa naman ako. Kaya nga, talaga dyan sa ibang bansa, lalo na dyan sa parting Amerika, Canada, talagang mahirap po talaga ang
ano dyan, yung pakikipag-relationship, kumbaga sa kapwa-tao. Kaya po, yun po ang dahilan kung bakit niloob po ng Diyos na maitayo tong channel na ito para abutin po yung mga kapwa ko Pilipino na nasa ibang bansa. At kayo po talaga yung target ng gawaing ito kasi po ano na po nagmamadali na po ang Diyos. At ako po ay wala ring ipagmamalaki kasi nga wala hamak na tao lang po ako. May kamag-anak ako dito na alam ang mga pinagdaanan ko sa buhay nun. Kaya wala rin ako yung pagmamalaki. Lahat po tayo ay kinahabagan lang po ng Panginoon. At dapat nating maintindihan na walang aksidente sa mundo, lahat ng mga bagay ay nangyayari. Hindi po aksidente kung ba't po kayo naandito. Hindi po aksidente kung bakit po nangyari po sa inyo yung paghahanap po ng church, then na-realize nyo pala na hindi pala religion ang yun po yung ako rin dito kaya binabasag ko po sa mga kapwa ko Pilipino na kahit saan kayo mapunta, hindi diyan. Ang tamang solusyon ho diyan na kay Kristo lamang po. Nataon nga lang po na itong channel na ito ay tinuturo talaga yung si Kristo lang po ang tinataas sa channel na ito. Kaya ang sa akin lang po ay patuloy lang po kayo na na manampalataya sa Panginoon, sa tinapos po niya, focus lang po kayo doon, mabuhay po kayo sa pananampalataya at panalangin ko rin na dumating po yung oras na makauwi rin po kayo ng Pilipinas. Alam ko pong namimiss niyo po ang Pilipinas dahil syempre may mga rin po kayo dito. I believe may mga kamag-anak din po kayo dito. Pero Meron ang po aking akong isang anak, isa pa lang. Isa dyan, tapos dalawa dito. Kaya yun. Pero nagpapasalamat po ako sa inyong kinuwento ngayon, sa inyong na i-share sa amin para ma-inspired po ang lahat po ng mga nakikinig din, mapa-abroad man o dito sa Pilipinas, na ang Diyos po ay napaka-misteryosong nangungusap sa lahat ng iba't ibang panahon, iba't ibang paraan, iba't ibang lugar, iba't ibang tao. Amen. Kaya, napaka-unique po ng ating patotoo. Yun lamang po ang masasabi ko. Pero kung may katanungan pa ho kayo ngayon, pwede naman po akong sumagot kung ano po yung itatanong niyo po. That's right. Regarding the unbelievers, di ba sabi ko, hindi sila naniniwala. Ano yung word, first sa Bible, love one another as I have loved you. So it means even though they are unbelievers, I still have to love them. Even though they slap my cheek on the other one, I could share the other one too. So it means na kahit nagpakumbaba na ako, sige pa rin po sila. Wala. Ano po ba ang pwede kong gawin doon? Ang the best niyo po ang gawin ho dyan, ang pinaka-safe at pinaka-powerful pa rin po ay yung ipanalangin sila. Kasi po may pabor po ang Diyos sa inyo Pinabura po kayo ng Panginoon, nanampalataya po kayo sa ating Panginoon. At isa sa benefit at sa kapangyarihan nating mga believer ay yung ano man yung panalangin natin, it always happen. Mangyayari at mangyayari yun. Ngayon, kung pinapanalangin mo sila, kung meron kayong mga specific na tao na maligtas, wala akong imposible sa Panginoon, mangungusap po ang Diyos sa kanila. Yun po yung first step. Pero pag halimbawa, pag nag-share naman po kayo ng Word of God, just share them na about Jesus, si Christ mismo. Hindi po yung, wala pong religion, walang group kayo pong ibibida. Ibida niyo po si Kristo. Ngayon, ang tanong, paano niyo ba ibibida si Kristo? I-share niyo po sa kanila yung sinasabi po ng Bible na si Kristo may ginawa. Siya kasi yung Diyos na nagsakatawan tao para bayaran yung kasalanan natin. Kasi nga ang tao ay makasalanan. Ipa-realize nyo sa kanila, lahat tayo makasalanan. Wala tayong maiaambag para tayo maligtas. Pero ang good news dito, merong yung Diyos mismo nagsakatawang tao para mamatay. Kasi siya yung nagbayad ng ating kasalanan para ngayon ipaliwanag nyo rin po na ang kabayaran po ng kasalanan na ito ay yung patawarin pati yung future sins natin.
Kasi ibang mga evangelists, ganito rin ang turo, pero ang pinatawad lang ng kasalanan daw ni Kristo ay yung present lang, tapos ay tuturo sa iyo, kailangan mo magpatuloy na umiwas sa kasalanan. Very imposible naman yung kasi nga tayo makasalanan. Ang totoong gospel po talaga, yung yung pinatawad po yung si Kristo namatay, pinatawad na po yung ating mga kasalanan, even the future sins. Kaya yun ang dahilan kung ba't tayo maliligtas. Ito ay kung maniniwala lamang po kayo ay Kristo. Yun lang. Walang works na no. Yeah, kasi no works, only belief. Yeah, believe for the Christ. grace. Kasi sabihin nyo na ang Diyos hindi naman nagde-demand ng gawa eh. Naawa nga ang Diyos sa atin. Pinadala niya yung kanyang anak para tayo ay papatawad. Ang mahalaga ho dun yung kamatayan ni Kristo, yun ang dahilan kung bakit tayo pinatawad na ng Diyos. Ito ay yung kung maniniwala ka. Mangyayari sa itong kaligtasan to kung maniniwala ka. Just to believe. Yes. Then their decision will be your whole context ng pagtuturo. Ganun lang po kasi Yes. God. Mahina po kasi ako sa salita. Mas maano ako sa yung kapag sinabihan ako, tatahimik na lang ako pero yung puso ko na nagdaramdam. Ganon, para bang yeah. Or pangatlo, pwede nyo rin pong i-share yung mga video natin. Invite them. I'm doing that to all my friends, and they said, "Oh, how did you know this?" But I ask you, Pastor, do you have an English version of your video? I mean, the episode. I did, but until lang po, episode 5 kasi ang bala ko kasing tapusin hanggang 16, then itatranslate ko na yan ng English. Gagawa ko ng isa pang YouTube channel na puro English. Thank you. Amen. Para lahat ng katapusan ng Mundo series doon na English. Kasi yung audience ko sa... Pwede kong i-share sa kanila. Okay. Plano po yan kasi nga po episode 5 pa lang po yung ang nagawa ko, naihinto kasi dahil nangangarag ako sa oras. Kaya ang ginagawa ko, na yung Tagalog, then English, ano po yan. Sunod po yan. And I have one question more, not more, one time about cremation. It's not in the Bible, right? But we have. Sige po. Is it? But we have. I read in the Bible, like Genesis 17:16, Abraham is being asked to give up the son he loves, the son from whom the great nation would come, according to God's promise. It means like, si God, pinatayo niya yung anak niya si Isaac at para i-offer. But at that time, Abraham is so, of course, sino ba naman yung magulang na i-offer yung anak? No one, of course, but he did. Susunugin na lang niya. That means that was a burnt offer or burnt sacrifice. Yung katawan po ng patay, is it a cremation, is a burnt sacrifice too? No. Tingnan niyo po yung context ng Yung context lang po noon, sinubukan lang po ng Diyos si Abraham. Ang tanong doon, sino ba yung kausap ng Diyos doon? Si Abraham. Anong panahon ho ba ito? Panahon pa ho ito ng biyaya. Wala pang batas. Wala pa. Pero ang subject lang ito ay between Abraham, Isaac at ang Diyos lang. Silang tatlo lang po yung subject dito. So wala, yan po ay lang po yun, isang sitwasyon lang po yun. Pero yung mga namamatay sa panahon natin ngayon na kine-cremate, kasi po kaya lang naman po may cremation, depende po yan kung saan kultura o kung saan bansa po kayo. Kasi dito sa Pilipinas, dati kasi sa atin kapag namamatay nililibing lang kasi nauso cremation. Nahawa tayo ng ibang bansa. Ewan ko kung saan naman na to ng mga Pilipino, either sa incheck o
sa, ewan ko, saan nila nakuha to? Kasi nga naman, alam niyo ng Pilipino, kung saan makakatipid, doon na lang. Eh, nakita nila, maganda palang cremation. Pero not knowing the culture. I get an insurance about my services and they have this cremation and mahal kasi po ang lupa dito. So in case na mawala, dun ka ba sa cremation, which is cheaper than the usual thing. So mostly all of here, but mostly Filipino, ayaw nila. Gusto nila ipadala yung kanilang body dyan sa Pilipinas at dyan sila ilibing. In my case, di ko alam. Sabi ko, I can't decide yet. Sabi ko, hindi ko alam kung nasa Bible ba to or what. So, wala naman po masama makremate yung mahal natin sa buhay. Wala akong masama ho doon. Kasi nga, kahit ba yan ay madurog, sa araw ng rapture, mabubuo din po yan. Okay, but the thing is, our body is a temple of God, right? Apply lang po yung body is a temple of God. By context po kasi yun eh. Ba't sinabi ni Pablo yun? Kasi kung babasahin niyo po yung, di nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Diyos? Kung aatras po kayo ng verses, ang tinutukoy na templo ng Diyos po doon ay yung church mismo, yung iglesia sa Corinto. Kasi yung mga taga-Corinto po, nag-aaway-away. Yun po yung context po nun, madam. Tapos po nun, dalaga-awayan kayo, nasisira ang templo ng Diyos. So, ibig sabihin, ang binabanggit po ni Pablo ron na templo ng Diyos, yung samahan, hindi po yung katawan natin. Yun po yung context po nun. Pero let's say na may rin naman sinabi si Pablo na ang katawan natin ay templo ng Diyos kasi may sinabi rin po siya na yung regarding sa pangangalun niya. Pero, kasi yung patay na ho wala hong bawal po sa Biblia. Ang bawal lang po sa Biblia, yung una, magturo ka ng maling gospel. Pangalawa, yung hindi ka manampalataya kay Kristo. Yun lamang po yung bawal. Yun lang ikapapahamak ng tao. Pero yung regarding niya sa cremation, hindi naman po pinakikailaman na po ng Diyos po yan. Amen. Thank you. Kasi remember, di ba sabi nga ni Pablo, di ba, manatili kayo malaya. So maging malaya po tayo. You can decide. Kasi po ang Diyos, ino-honor po ang mga desisyon natin. Remember, Ephesians 1:6, tayo ay pinaboran ng Diyos. Ibig sabihin, anuman desisyon natin, paboran ka ng Diyos ng pagpapalain ka kahit anuman yung desisyon mo, as long na hindi makakasama sa'yo. Diba? Yes. As long na hindi na makakasama sa'yo. Pero yung mga ganung bagay, hindi na ho pinakikilaman po ng Diyos yun. It is your free will kung ano po yung gagawin po natin balang araw. Hindi na po pinakikilaman ng Diyos. Ang mahalaga po ngayon, ikaw ay ligtas, ikaw ay pinatawad, ikaw ay nagdesisyon na kay Kristo, yun po yung mahalaga po ngayon. Ay, salamat po, Pastor Edwin. Naliwanagan ako na I can decide. Then, I thank God that He used you to be with us, to preach the gospel. And I'm happy that all of my sisters in here are blessed. So, Amen. Thank you, everyone. And stay blessed. Charito po. Salamat po. Basta stay lang po kayong umattend po dito. Welcome na welcome naman po kayo. Makinig lang kayo. Kung matawag uli, matanong, okay lang po. Basta lang po, kailangan nyo po kami. Kailangan nyo po kami sa panahon na to. Mga kapwa. Wala akong magtutulungan kundi ka mga kapwa Pilipino. So ako bilang isang Pilipino na kagaya nyo rin po, kahit po kayo nasa ibang dulo ng daigdig sa Canada, kasi magkalayo eh. The point is, kahit dito man lamang po makabawi kami dito sa inyo regarding po doon sa pangangaral salita ng Diyos Bible Study. Basta keep lang po kayong umattend dito, wala akong problema ho sa amin. Yes. Malungkot po ang buhay dito kung kanya-kanya rin ng mga Pilipino. Ang mga anak ko may kanya-kanya na rin buhay. Kaya nung natagpuan ko po si Christ, natagpuan ko po yung tunay na pananampalataya.
Even though I'm alone, nakangiti ako. Sabi ko nga, nababaliw na ba ako? Ganyan. Hindi po. Kahit Hindi po. nasa sasakyan ako, I'm listening to worship song every now and then. Then I'm not alone. I'm not lonely. I know God is with me. God is in my heart. The Holy Spirit is in my heart. And I am so happy because He guided me. He guided me a lot. Tsaka nandito po kami, mga kapatid mo sa Panginoon. Amen. Amen. Ako, That's right. That's right. welcome po ang lahat ng mga tao dito na nagnanais na maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Pamilya. Kaya nga tuwing nagdi-end ako ng broadcast, lagi kong sinasabi na mahal na mahal ko kayo bilang aking pamilya. Salamat po sa inyong pag-attend. Lagi kong sinasabi tuwing natatapos tong. Kasi po, Yes. gusto ko pong i-build dito na wala hong masamang tinapay po dito sa munting ano na to. Kaya nga lang kasi nakakalungkot. Minsan kasi may limitasyon tong 100 watts. Sa susunod nga i-upgrade ko na to ng medyo Yes, mataas-taas. more. So More. But pagpaumanhin niyo po, naging challenge na po sa akin to ngayon na ma-upgrade na po itong 100 na limitation na to. Nakakahiya na po kasi. So no. sa susunod po, Yeah. natin, i-workout na po namin yan. Pero maraming salamat po, malaking tulong po yung inyong nasabi kasi marami pong makaka-relate nito na mga nasa ibang bansa din. Yes. Na sa inyo Glory pong, be to God. Yeah, I'm sa inyo happy. pong I'm totoo. happy with this. Yeah, even though I'm not in the church. Today is Sunday. I'm supposed to be in the church just across away. I'm not. I can't do that because ano po rito, 5:00 gising na ako ng madaling araw para lang makinig talaga dahil yun lang ang gusto kong madagdag sa aking puso, sa aking spirito. Pagkain ko po yun sa umaga, lalo na pag Sunday. Salamat po Panginoon dahil ginamit niyo po si Pastor Edwin. Salamat That's po. it. So, Wala na po. salamat po sa inyo pong tanong. Pwede na po kayo magtanong ulit sa susunod na pag-attend nyo po. I will. Thank you so much. Bye. Salamat. Salamat po. Okay, so 9:22 PM, nakaka-inspired po ang mga nasabi ng ating kababayan na nasa ibang bansa. Salamat po sa buhay niya. At naiintindihan ko po yung mga tao dito na mga nasa ibang bansa rin po. Welcome na welcome po kayo dito sa ating munting online Bible study. Nawangay pala rin na matawag po kayo kung kayo po may tanong. Basta tayo mga Pilipino, tayo po magdadamayan. Lalo na yung, kasi sa totoo lang sa ibang bansa talagang talamak din yung individualism. Pati yung mga Pilipino na dating extrovert, naging introvert na rin. Yung mga ibang mga Pilipino dyan sa ibang bansa. Kaya dyan sabi nga ni Rick Warren, marami raw dyan, malungkot daw ang buhay. Hindi kagaya dito sa Pilipinas talaga, dumungaw ka lang ng bintana, nasa kapitbahay na ikaw. Nasa kabilang bahay ka na, dumungaw ka lang. So, yun nga lang ang problema talaga. Pero, syempre, lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay ikabubuti po natin. Ang sabi sa Romans chapter 8, 8:28. All things for what? Wait lang po Sabi nito, and we know that in all things God works for the good or those who love Him. So pangako lang to sa mga nagmamahal lang sa Diyos, no? Dito pangako sa mga unbeliever, sa mga ligtas lang po ito. Na lahat daw na nangyayari daw sa atin ay kabubuti natin who have been called according to His purpose. Diba? May purpose kung bakit po tayo na andito, sitwasyon na to. May purpose kung ano man yung mga pinagdadaanan natin. Pero tandaan po natin, tayo po ay nabubuhay dapat sa pananampalataya. At wag po nating i-welcome yung mga negatibong kaisipan. Basta tayo ay patuloy lamang po sa Panginoon, sa pananampalataya sa Panginoon. Okay, so next na magtatanong, siguro lalaki naman Sige. Sino kaya? Marami pa lang taga Jehovah's Witness dito. Okay.
Sige, yung kasunod ni Lola N, ay hindi pala, natawag ko na pala to. Sige, lalaki naman, no, si Herman Sapian Dante. Sorry po. Brother Herman, pwede na po kayo magtanong. Pastor, good evening po. Charito po sa Ay, inyo. hello po. Hello. Sige po, ano po ba ang atin? Pastor, gusto ko lang po mag-share ng isa sa mga thoughts po na binigay po sa akin ni Lord. Yung isa sa mga ganun po talaga pagka nasa full grace ka. Di ba po sabi po ninyo is kailangan po is pananampalataya po ninyo kung naman po yung paniniwala po ninyo. Ngayon po, yun po yung nangyayari sa buhay ko ngayon, Pastor. And patuloy po siyang naranasan sa buhay ko at the same time. Binibigay po ni Lord ko naman po yung nais po niyang mangyari sa buhay ko eh. Amen. And na sobrang nakakamiss po talaga yung mga nangyayari. Kasi tayo pong mga hintil, di ba po, pinaboran po tayo dahil po tayo ay dahil kay Kristo, dahil sa ginawa po niya sa krus ng Kalbaryo. Ngayon po, lahat po ng hiling ng mga hintil o sa ngayon is yung long patience mo talaga is yung long process. Natutupad na eh. Ngayon po, nung sinabi niyo po sa akin last week pa po, na panampalataya mo yung kung ano man yung paniniwala mo. So, hanggang ngayon, Panginoon Pastor, ginagawa ko pa rin po hanggang ngayon. Po, sobrang nakaka-bless po yung mga nangyayari ngayon sa buhay ko ngayon. Tinatama niya po yung kung naman po yung nangyayari sa buhay ko noon at ngayon. Yun lang po. Amen. Salamat kapatid. So, pero kapatid, wala ka bang may tatanong sa akin? Or meron ka bang... Po, Pastor. Regarding po dun sa mga, kasi may mga napapanood po ako na manifesting. Meron po alam ko po, Pastor, na naging ano po siya meron po akong napanood na Celestial po yun. Sabi niya po, ang manifesting is all about demon. Naniniwala po ba kayo sa ganong teorya? Manifesting is all about demon. Pero elaborate mo pa nga kapatid kasi marami po yan. Pwedeng i-specify niyo po. When it comes to financially, tapos meron nga po, in-explain niyo po dun yung, kasama niyo po yung tarot card, yung sa mundo, and then yung kasama na parang law of attraction. Kapag once na inisip mo yun na maling bagay na maisip mo, mangyayari talaga. Na-attract mo yung isang bagay, so minimanifest mo, tapos andun po yung mag-yoga ka, tapos yung mag-yoga ka, same time po yung parang iano mo yung katawan mo, yung isipan mo na papasukin yung mga positive energy. Even negative nga po, pumapasok din po eh. Yan po yung mga paniniwala po ng reliyon ng mga New Age movement. Ayun po, New Age movement. Ano po sila, talagang iba na yung turo nila talagang. Hindi po yan Christian belief. Yun nga po ano po yan, kumbaga sa parang halong Hinduism yan eh. May halo siyang So, oo, maaaring yung gusto nilang nangyayari nga. Kasi nga, kinahabagan pa rin sila ng Diyos. Kasi tinatandaan niyo po natin, no? Kahit unbeliever, kung yan ay nakatakdang maligtas, papaborin pa rin ng Diyos yan. Diba? Kaya sa atin, yung mga nangyari sa atin, sa mga hindi pa tayo Christian, kaya nangyari yon kasi nakita ng Diyos ang dulo ng buhay natin, kaya nangyari yon. Siguro sa kanila, kaya nila nasabi yun na yung kung ano man yung naisip nila nangyayari, kasi nga, baka isa sa kanila nakatakdang makakilala sa Panginoon, kaya noon pa lang, kumikilos na ang Diyos sa buhay nila. Pero alam naman natin, ang sinasabi ng Bible,
Ito gaya ng binasa natin kanina, no? And we know all things that works together for good, for those who love Him. Hindi kahit hindi mo pa mahal si Kristo, kahit hindi ka pa nakakilala, hinihanda ka na ng Diyos noon pa. Ito yung mga taong nakatakda talaga, nakatakdang pipiliin siya balang araw. Kaya nga napakabuti ng Diyos eh. Hindi ka pa nga naboborn again, kumikilos na sa sayo. Inihahanda ka na niya. Amen po. Kaya yun siguro ano nila. Pero kapatid, regarding sa masasabi ko dyan, hindi po Christian belief po yan. Ano po yan? New Age movement na po yan. Ano po sila? Wala. O, madaling salita, kulto. Ganun Yun lang nga yan. po. Madaling salita, kulto sila. Tama pa sa meron pong isi-share. Kapon po kasi nag-Bible study po kami kapon. Tatlo lang po kami. And yung dalawa pong tao, hindi naman po sila totally kasali po dun sa Bible study. Nag-vote na lang po ako, bigla po silang nakinig sa akin. Tinuro ko lang po yung tinuro po niyo po sa amin. Regarding sa Brother Christ TV. Tapos ano po, ang una ko pong pinano sa kanila is yung sa Roma. Yun po yung unang sinulat ni Pablo, Roma, sa ating mga intil. And yun, binasa ko po sa kanila, chapter 1 pa lang po kami, hanggang verse 18. And pinaliwanag ko po sa kanila, sabi ko sa kanila, itong sulat na to is para sa mga taga-Roma, sabi ko na sa kanila. And si Pablo, sinugo sa atin dahil kay Kristo Jesus. Amen. And nagulat ako, bigla lang umupo. Hindi ko po explain ko naman yung bakit sila sumapi, bakit sila umupo dun sa upuan. Yun, sobrang nakaka-bless lang po dahil po sa salita ng Diyos, sila po yung mismong banal na espiritu yung kusang umano sa bibig ko, kung naman yung nais iparting sa kanila. Amen. So, wag na ho kayo magtaka kasi tingnan nyo, no? Kapag ang mensahe po natin ay tungkol kay Kristo, yung tinapos niya, talagang makikinig ang tao sa'yo. May anointing talaga. Kahit sinong, kasi alam nyo, no? Paano ba maging anointed na preacher? Kasi di ba may tinuturo ang ibang mga perverted, para maging anointed ka, kailangan mo mag-prayer and fasting, huwag kang kumain. Tapos maging prayerful ka, mag-worship ka para maging anointed ka. Hindi po ganun ang anointing. Ang anointing po, ang tinuturo po ng Bible, paano ba maging anointed preacher? Ang anointed preacher, sinabi na yan sa sa 1 Corinthians, na kapag message of the cross ang tinuro mo, anointing talaga. Kasi si Kristo kasi ang binibida mo eh. Nagiging anointed ang Christian sa pagtuturo kapag si Kristo ang binibida. Subukan niyo makinig sa mga preaching na ang binibida ay iba. Halimbawa, isang pastor nagturo Ezekiel, no. Ang tinuro si Haring David. Halimbawa, doon lang sa Psalms si Haring David. Di ba minsan nakaka-boring yung turo kasi hindi naman si Kristo ang nag-glorify si Haring David. Tama po. Di ba? Okay naman ituro yung kaya nga lang mali yung perspective. Remember, pag nagtuturo tayo ng Old Testament, dapat nakikita si Kristo. Kasi pag hindi nakikita si Kristo at ang bida ay si Haring David, ang bida ay si Moses, ang bida ay si ganto, walang anointing yun, wala. Boring. Subukan niyo magturo ng, ay alam mo ba si Gideon, ganto siya nung pang-araw, nang siya ay humihingi ng confirmation sa Panginoon, gumawa lang siya ng basang-basahan para malaman niya kung anong kalooban ng Diyos. Tingnan niyo, lalangawin ang preaching niyo pag ganun. Pero kapag ang tinuturo mo ay yung kung ano yung ginawa ni Kristo, pakikinggan ka talaga ng tao. May kapangyarihan talaga. Kaya tinan nyo, no, kung kayo man ay nakikinig sa akin, no, iba sinasabi na amaze. Kasi si Kristo yung tinataas ko. Subukan ko magkwento sa inyo tungkol sa buhay ko. Malamang maglayasan kayo dito, di ba? O kaya lang naman kayo na andito dahil kasi ang tinuturo dito si Kristo.
Aminado naman ako dito na kaya lang naman kayo umaattend sa akin dahil sa dahil kasi yung tungkol kay Kristo yung napapakinggan nyo. Yun ang excitement doon, si Kristo kasi ang pinapaliwanag dito, kaya kayo umaattend. Subukan ko magturo ng rito ng iba, malamang maglayasan kayo. So kapatid, huwag ka na magtaka kapag, tandaan mo ganun talaga, kapag si Kristo talaga yung tinapos niya, iba kasi nagtuturo si Kristo daw pero may works yung salbi. Meron dapat gawin Yung boring talaga yun. Pero kapag halimbawa ang tinuturo mo na, alam nyo ba kapatid, ito yung ginawa ni Kristo. Yung ginawa ni Kristo na ang tao ay makasalanan kasi. Dapat natin maintindihan na makasalanan. Ngayon itong ginawa niya. Nung namatay siya sa krus, nag-iwan siya ng sumpa sa krus na ang sino mamanampalataya sa kanya, pinatawad. Past, present, and future. Kapag gano'n ang sinabi mo, makikinig sa iyo yung tao. Pero tandaan mo meron din tao na maiinis sa'yo. Meron din noon. Hindi mawawala yun. Kung sabi nga ni Kristo, di ba, hindi mawawala yung masamang damo. Meron kang bubunutin pero rin masamang damo. O ganun din sa pagtuturo. May maiinis sa'yo, may matutuwa sa'yo. Pero hindi hamak naman na maraming matutuwa sa sinasabi mo kasi sa maiinis sa'yo. Hayaan mo na yung naiinis sa'yo. May araw din yun, makakakilala rin yun. So, tandaan nyo kapatid, ibida nyo lagi si Kristo sa pangangaral nyo. Yung ginawa niya, dapat maintindihan nyo dun yung ano ba yung ginawa niya. Ano yung benefit niya sa iyo? Sa iyong buhay. O ano ba yung benefit ng pagkatapos mamatay, ano yung kaligtasan? Kasi napakahalaga po ng kaligtasan, mga kapatid. Kapag mali ang turo ng salvation mo, patay kang bata ka. Kasi po, ang salvation po, magkamali ka na sa ibang doktrina. Sabihin na natin na post-trib ka, oo na. O sabihin na natin na magpabautismo ka, oo na. Pero pag nagkamali ka ng salvation mo, yun po ang napakahalaga. Dapat matutunan natin ano ba yung tamang salvation. Kasi eternal destiny ho natin yan. Napakahalaga. Ito nga si Bishop Emmy, yung tinuturo niya more on salvation. Ako lang naman nag-iiba minsan ng topic Pero siya talaga nakapokus sa salvation kasi ang katwiran niya, ito importante Kaya kapatid, tama yung ginagawa mo. Ibida mo lang si Kristo, laging si Kristo, yung ginawa niya, dun ka pag-focus. Nang sa ganun, ang tao talaga, pakikinggan ka talaga. Amen po, Pastor. Yun lamang po tanong ko po, Pastor. Salamat po. Salamat po, Brother Herman. Salamat po sa inyong oras. Thank you po. Okay, salamat po sa mga nagtanong. Alam niyo po yung mga tanong niyo po ay malaking tulong po yan sa mga nakikinig. Ginagamit ko po yan sa mga nakikinig din. Kaya kung nasasagot ko man kayo na sa tingin nyo ay alam nyo na yung sagot ko, ipagpaumanin nyo po kasi yung tanong yan ay hindi nyo lang naman po tanong yan. Tanong po yan ng karamihan. Nananampalataya ako na sa bawat pinipili ko yung mga taong magtatanong sa akin, nananampalataya ako may reason ng Diyos dun kung bakit ko kayo napili. Kasi nga, nais ng Diyos na mag-open ng topic na mula sa inyo. Ako'y naniniwala po doon. So, okay. Babae naman. Raquel Asuero. Siguro di siya aware. Sige, di bale. Next na lang. Sige po, magtaas po lang Pastor. po. Yun. Basta ka na. Hello po, Pastor. Sige po, sige po. Charito po sa lahat. Sige po. Sige po. Charito po sa lahat, Pastor. May tanong lang po ako about dun sa ano po yung 1,000 years. Di ba po, kapag nangyari po yung, hindi po ba yung, di ba po na-rapture na po lahat ng tao and then nagkaroon po ng rapture po, then yung puro po sa mga unbelievers po yung matitira. After po ba niyan, igagapos po ba yung diablo? And then after nun, pakakawalan po ba ulit? Okay, so part 14 yan, no? Part 15 natin pag-uusapan. Pero sige, okay lang. Nagtatanong ka naman So, sagutin na natin. Let the Bible speak itself. Ang sabi kasi rito, no, sa Revelation chapter 19, Revelation chapter 19 kasi,
Yung mula verse 1 hanggang verse 7, ito yung yung paghahanda ng Bride of Christ pabalik sa lupa. Tapos yung verse 11, ito yung Battle of Armageddon na napag-usapan natin nung part 13A. Okay. Sa Revelation chapter 20 na tayo, ito yung pag-uusapan natin sa part 13B, ngayon June 12. Na sabi rito, pagkatapos ito yung nakita kong isang anghel na bumaba mula sa langit, malaking kadena ng susi ng bangin na walang kasinlalim. Sinunggaban niya ang dragon at ang matandang ahas na walang iba kundi si Diablo at Satanas at ginapos sa loob ng 1,000 taon. 1,000 taon meaning 1,000 years. Sakto. Nung una duda ako dito eh. Sabi ko 1,000 taon ba talaga to? Pero tama talaga ang Greek na eksakto 1,000 years. Ikukulong talaga siya. Tapos Ikukulong? Ikukulong siya sa Kakawalan daw po ulit. Ikukulong siya sa loob ng 1,000 taon sa Tartarus. Sabi dito, ito ay iniagis ng anghel sa bangin na walang kasing lalim. Pag sinabing bottomless pit, alam naman natin na ito ay Tartarus o ito yung kulungan ng mga anghel. Hindi siya tinapon sa impyerno, sa kulungan siya ng mga anghel muna. Okay. After nito, sabi dito na 20 verse 4, at nakakita ako ng mga trono nakaupo doon. Ngayon, ang tanong, sino itong mga to? Sabi dito ay binigyan siya ng karapatang humatol. Hindi to Diyos, mga tao to. Ibig sabihin mga Christian to. Kasi sabi dito, binigyan siya ng karapatang humatol. So ibig sabihin, dito mangyayari yung tinatawag na judgment. Uhusgahan natin yung ayon sa Corinthian, mga anghel at ang sanlibutan. So ibig sabihin, series of judgment ang mangyayari dito. Kasi uhusgahan ng Diyos at ng Kristiyano, yung una, yung mga faithful at hindi faithful na Israel. Tapos tapon talaga sa impyerno talaga, gihina ang mga hindi naging faithful. Pangalawa, yung mga anghel nga na wherein tayo ang hahatol daw doon, sabi. Tandaan po natin, merong ano po yan, Pastor, sa mga anghel po na fallen angel po? Fallen angel po sila. Po ba? Meron kasing mga fallen angel na nakakawala. Nyo na lang sa part part 13B ngayon June 12. Pero binibigyan ko na kayo ng synopsis ba, buod. Ito 'yun. Ito yung mangyayari. Mangyayari niyan, uhusgahan natin yung mga angel. Tapon na sa impyerno. Yung gihina, open na nito. Alam niyo yung gihina talagang visible to, makikita talaga. Literal to. Di kagaya ng mga existing na Hades at saka yung Tartarus nasa ilalim ng lupa. Kasi tinapon yung Antikristo sa Battle of Armageddon. Una, ang Antikristo tinapon dun sa gihina Kasi di ba may pelikula akong pinakita doon, di ba, na bumuka yung lupa, tinapon yung dalawang kontrabida, yung Antikristo tsaka yung bulaang propeta. Ewan ko, baka ganun, baka nga, Tapos, ito pa, hindi lang mga anghel, pati mga bansa, yung mga bansang tumulong sa Israel at mga bansang hindi. Ngayon, saan nakasulat yun? Nakasulat yun sa Mateo 25. Kaya yung Mateo 25, yan ay alam niyo yung Mateo 25 na hinatulan ng Diyos yung tupa, yung mga inilagay sa kanan yung tupa, nilagay sa kanawa yung kambing. Hindi pa ho judgment, hindi ho, marami nagtuturo judgment day yun sa langit. Hindi po totoo yun. Yun po ay mangyayari sa second coming of Christ. Tingnan niyo yung context Remember, ang Mateo 25 ay naging 25 kung walang 24. Remember, ang Mateo 24, ito yung prophecy ni Christ regarding do sa mangyayari sa loob ng 7 years of tribulation hanggang second coming. Kaya pagdating ng 25, ito na yung mangyayari after na ng second coming. Ito yung parables ng 10 virgins. Ito yung 10 virgins dito, hindi naman Christian to, mga Hudyo-Huto.
nahuhusgahan balang araw. Tapos ito pa, no, yung parable of the talents, ito yung mga Hudyo ng mga faithful at unfaithful. Hudyo to eh, hindi naman to Kristiyano. Tataka ako sa mga Christian, pinipreach to. Diyos ko Lord, mangyayari to sa ano pa, sa millennial pa to. At yung kahuli-hulihan dito, yung hinusgahan ng Diyos yung ano, yung mali hindi to final judgment. Judgment day to. Sabi dito, no, pagdating ng anak ng tao bilang hari. Oh, pagdating ni Kristo bilang hari. So anong panahon to? Second coming of Christ. Millennium. Oh, kasama ang mga anghel. Upo siya sa kanyang throne kalwalatian. Di pwedeng sabihin natin to yung anghel kasi nga pwedeng anghel nga to, pwedeng ito yung church. Tapos titipunin niya sa harapan niyang lahat ng tao at sila kanyang pagbubukod-bukorin tulad ng ginawa ng pastor sa tupa at mga kambing. Oh. Ang sabi rito, ano, kung ano man daw yung ginawa mo sa iyong kapatid, siyang ginawa mo sa akin. Oh. Yung kapatid dito is literal means, ito yung mga kapatid ni Kristo. Eh, ano ba yung mga kapatid ni Kristo sa laman? Di ba mga Hudyo? Huhusgahan ni Kristo yung mga kumampi sa Israel at yung mga hindi kumampi sa Israel. Kapag yung mga kumampi sa Israel nung tribulation age, eh, sila yung mga tupa. Yung mga kambing, sila yung mga bansa na kumalaban sa Israel nung tribulation age. Kasi nga, during tribulation age, may mga bansang kumakalaban sa Israel, may mga bansa namang kumampi sa Israel. Huhusgahan ng Diyos balang araw. Yun, ito po yung context noon. Ngayon, maaring marami pa kayong tanong dyan. Part 13b, itong darating na June 12 na i-upload natin. Mas may papadawanan ko po doon, verse by verse. Kasi dito, binibigyan ko lang kayo ng idea. So may judgment and after nun, after 45 days, maghahari na si Kristo sa loob ng 1,000 taon. Oh. Sa madaling salita, bago maghahari si Kristo, may mga judgment muna. Kaya nga after ng millennial, merong final judgment eh. 'Di ba sa Revelation chapter 21, oh. Revelation 20 pa rin, 'di ba? Ito na yung final judgment. Di pala, makakawalan pa pala si Satanas. Opo, 1,000 years na nakagapos and then pakakawalan po ulit si Satanas ng kaunting panahon. Yun po yung dadayain niya yung buong mundo. Nakakapagtaka dito, no? Pinarapisin na 1,000 years ahead. Meron na namang Gog and Magog. So parang napaprapisin na naman tong lupain ng Russia. Sabihin, ito malabo pa to eh kung ano to eh, itong Gog and Magog sa after ng millennium kasi yung mangyayari ngayon, after ng 7 years, tribulation age, nahuhulaan na natin. Pero ito hindi natin alam kung ano to eh. Pero sinabi rito, parting lupain ng Russia na naman. Titipunin ito na mga isasama sa pagdigma. Si Satanas lang mandadaya rito. Kasi remember, sa millennial kingdom, halo po ang tao dyan. Merong glorified body, merong mortal bodies. Oh. Yung mga glorified body, hindi na madodaya ni Satanas yun kasi glorified body na yun. Yung mga Christian, hindi na. Ang prone dito sa pandarayan ng Diablo, yung mga hindi glorified bodies. Yung mga, yun nga. Kasi remember, si Kristo maghahari sa loob ng 1,000 taon. Hindi lahat ay papabor kay Kristo. Oo, naghahari siya sa buong mundo, pero hindi lahat gusto siya. Kaya nga nakalagay doon eh, siya ay maghahari ng kagayan, meron siyang kamay na bakal. Ibig sabihin, talagang maghihigpit siya. Talagang malupit siya. Malupit na hari talaga si Kristo balang araw. Yun ang grabe yun. Kasi nga, ang pagiging malupit niya ay nasa katwiran. Hindi pwede sa kanya yung mali. Papaliwanag ko to sa part 15 kapatid, pakiabangan na lang. So yun lang po yung mga ibang senaryo po na mangyayari na bakit nangyari po yun. Pastor, may tanong po sana. Yung mga tao po na 1,000 years po, yun po ba ay lahat ay naturuan na ng about kung ano po yung kagustuhan ng Diyos? Kasi nga po, di ba, pakakawalan si Satanas ng konting sandali, so para magdaya uli. Ang ibig sabihin ko po, yung mga tao po ba, alam na po nila yung tama at mali
talagang naturuan na po sila about tungkol po sa Diyos. Siyempre po, laganap na po yun. Remember, naghahari na si Kristo dyan. O yung mga galamay ni Kristo, yung mga Kristiyano, siyempre, ano na yan, saturated na ang gospel niyan. Tsaka pangatlo, nung nakikita nila si Kristo ng mukhaan, literal talaga na glorified body. Kaya nga nakakapagtaka pa, madadaya pa sila ng dyablo and naging mabuti ang Diyos sa kanila. Biro mo 1,000 taon na yung paghahari ni Kristo, modern na modern yung bago lahat ang syudad, inayos lahat ang nung nangyari nung World War nung Tribulation Age, inayos si Kristo buong mundo. Magandang pamamahala. Ang sabi nga sa Isaiah, di ba? Ang paghahari daw niya ay walang katapusan, papayapa ang kaharian ni Kristo. Pero sa kabila ng kagandahan ng pamamalakad ni Kristo, may magre-rebelde pa rin. Talaga ang tao talaga, wala. Makasalanan talaga. Yun ang mangyayari. Sindami nga daw po ng buhang sila. Sindami Sabi nga dito, daw po ng buhang sila. Sabi dito, kumalat sila sa buong mundo at pinaligiran ng kampo ng hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. Lulusob sila sa Israel. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ng kampo si Satanas. Ito na yung huling judgment ni Satanas at ang diablo ng daya sa kanila ay tinapon sa dagat na apoy at asupre na pinagtapunan ng halimaw at huwad na propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw, gabi at magpakailanman. At habang buhay. Nakakatakot po pala, Pastor. Tapos ito pa, yung nakakatakot. Papatayin po ako paulit-ulit. Ang nakakatakot dito yung verse 11. Pagkatapos nito, nakita ko isang malaking tronong puti. Ito na, yung final judgment. At sabi rito, naglaho ang lupa at langit. Kaya yung title kong Katapusan ng Mundo, biblical. Marami nang lalait sa akin yan sa social media. Hindi naman matatapos ang mundo eh. Yan Hindi naman matatapos ang mundo. Naglaho ang lupa at langit. Yan po, marami po nagsasabi. Hindi sila marami nagbabasa nga nagsasabi ng Pastor. Kaya Opo, marami nagsasabi. Ang sabi lang nila, babaguhin lang daw po nila yung, hindi daw po mawawala yung mundo, kundi, babaguhin lang daw po yung sistema. Tong verse na to? Naglaho ang lupa, langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Binuod na lang ng Bible kung anong mangyayari. May katapusan ng mundo. Tapos pagdating dito sa kaduluduluhan sa 21, eto mangyayari. Pagkatapos nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig, papalitan tong earth. Bagong planeta. Kasi yung mga gumaganyang comment ng comment, hindi sila nagbabasa ng Revelation. Liwanag sa Biblia na may katapusan ng mundo talaga, mga kapatid. Kaya yung pamagat ko, hindi naman ako magbibigay ng pamagat ng ganyan kung hindi biblical eh. Ipapahama ko sarili ko na wala naman sa Bible yung sinasabi ko. Nasa Bible. Naisip ko na yan noon pa. Kaya nga nakakatawa nga sila, sabi ko, bahala kayo, malalaman nyo rin. Ito yung mga verses na yun. Kaya 14 and 15 kapatid. Abangan mo yan. Abangan nyo pa lahat. Sorry. Tapos, Pastor. Kaya po ang hatol daw po sa mga pastor na nagtuturo ng mali ay talagang nakakatakot din po. Hindi po ba sila natakot sa ganun na nagtuturo po yung mga pastor ng mali? Meron naman talaga. Pwede naman magturo ng pastor ng mali. Hindi naman yung big deal. Pero ang big deal sa Diyos kapag mali yung gospel. Yun ang sinasabi ng Galatians. Pero halimbawa, kagaya ko, paano kung mali ako, na mali pala na pre-trib, yung pala post-trib. Yun din, ito-tolerate na ng Diyos yung mga maling turo. Pero pagdating sa gospel, pagdating sa salvation, kapatid, kailangan tama. Kasi pag mali ka dyan, yun yung sinasabi ng Galatians 1:6 na anathema, talagang go to hell ang mangyayari sa mga nagtuturo ng maling gospel. Opo. So, nakakatakot po talaga. Pwede ako magkamali sa ibang doktrina, pero pagdating sa gospel, sinigurado ko talaga sa buhay ko to. Hindi ako magtuturo ng maling gospel. Dapat tamang gospel. Kaya nag-focus ako sa salvation. Nag-aral ako kay Bishop Emmy. Pinag-aralan ko yung salvation. Talagang eto nga yung tamang salvation.
na may tinapos si Kristo, Opo, si Kristo tama yung naman. tinapos niya, pinahayag kay Apostol Pablo, etc. Dispensation, rightly dividing the scripture para mas maintindihan ng Bible. Yun po yung yun po yung naging susi ng Diyos sa akin para maintindihan ko yung tamang gospel. Amen po. Amen po. Glory to God po. Salamat po, Pastor. God bless Ako po. na lang po kung ano yung Pastor. Sensya na, na-upload ko lang. Lahat po yung pinapanood ko. Opo. At saka, nasabi niyo po na maayos. Opo. So, Sister Raquel, salamat po sa iyong tanong. At yung tanong nang yan ay posibilidad po na tanong din po ng karamihan. Salamat po. Amen po. Charito po sa lahat. Salamat po. Okay, stay blessed po. Okay, so 9:58 p.m. Ang bilis po ng oras. Dati naiinip ako ng 2 oras, ngayon ang bilis pala, no? So maraming salamat po sa mga umatin po ngayon. Nag-iiwan po ako ng pagpapala ng Diyos mula sa inyo. Patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. Patuloy kayong bigyan ng wisdom. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyong oras ngayong gabing ito. Charito po, Pastor. Charito sa lahat. Good evening. Ito sa lahat. Thank you po. Salamat. Thank you. Thank you so much, Pastor. Thank you, everyone. Thank you, Pastor. Good night. And stay blessed sa Glory be to God. Salamat. Thanks so much. Good evening. Thank you po, Charito sa Pastor. lahat. Charito po. Ang cute naman ng batang yun. Okay, so maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Mahal na mahal ko po kayo at patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. See you next week po. Stay blessed po sa ating lahat.